pala National Bureau of Investigation o NBI na siyang pinakamataas na investigating body ng pamahalaan nagagamit na sa pambubudol. Kwento mo nga, Nikki. Eto nga, Luchi, yung guro na nabudol na nga siya ng Tascam nang lumapit pa siya sa NBI para humingi ng tulong. Nabudol pa siya ng fake na NBI page. Ay, grabe, kinopya. Doon siya naloko. Pasukan na naman. Balik eskwela na ang mga bagets. Balik na rin sa pagtuturo ang mga guro na magbibigay ng grado kung bagsak sila o pasado. Kasabay ng balik eskwela ang balik pasakit din sa mga balikat ng gurong katulad nila Teacher Mina. Sa kakarampot niyang isinasahod, ipit na ipit ang panggastos para sa kanyang sarili at pamilya. 15 taon sa pagtuturo sa pribadong pamantasan ang itatago natin sa pangalang si Teacher Mina. Napakadalang ang pagtaas ng sahod sa mga katulad niyang part-timer lang at dahil pamilyado na, dagdag din sa iniisip niya ang panggastos ng mga anak na nag-aaral pa. Una sa lahat, hindi naman ganun kalaki ang sweldo namin. Part-time lang din po kasi akong teacher. So, hindi po lahat siyempre rin na ibibigay yung benefits ng full-time na teacher, lalo na po sa isang kolehiyo. So, yun. Kaya medyo marami rin po ako ibang racket na pinapasukan para lang pumapunan yung pang-araw-araw naming gastusin. Kaya naman, nang may sumilip na pagkakataong kumita ng extra, si Teacher Mina wala nang tutorial pa at hindi na kinalkula kung ano ang papasukin niya. Noong April 10, 2024, nakatanggap siya ng mensahe sa isang chat application. Nag-alok ng trabaho sa kanya kung saan pwede siyang kumita ng extra. Walang kahirap-hirap na sideline, kumbaga. Noong una, sa Viber sila unang nag-message na parang mag-click ka lang ng mga page sa TikTok o kaya sa YouTube. Tapos, ayun na, bibigyan kanila ng pera. So, wala kasi akong magawa nung araw na yun. Na-curious ako, kaya ako sinubukan, ano ba talaga to? Kasi nga, parati rin ako nakaka-receive ng ganyang mga messages. Pero ito talaga parang kakaiba kasi may pangalan pa, buo pa yung pangalan, may profile picture, so parang feeling mo talaga totoo. So yun, tas nilipat na niya ako sa Telegram. Tas doon na niya ako sinali sa isang group chat kung saan magde-deposit ka na ng medyo malalaking amount ng pera para matriple yung dineposit mo sa kanila. Sa simpleng click, triple ang balik. Nakita ni Teacher Mina na sa ilang minuto lang ng paglalike, tumubo na ang kanyang perang idineposito. Na-attract ka sa pera na pwede mo makuha. And number 2, parang wala na. Pakadali, di ba? Nakaupo ka lang, nag-click ka lang sa telepono mo, tapos babalik na agad sa'yo ng ganong kalaking pera. Siyempre, kumpara yun sa trabaho mo na ginagawa mo na mahigit 10 oras sa araw-araw, talagang convincing siya talaga. Dapat sa loob ng 1 oras, makapag-deposit ka ng ganitong klaseng amount ng pera mo. Pero sa kalagitnaan ng pagdedeposito ni Mina, bigla na siyang kinutuban. Ang mga ideneposito niya kasing pera, wala nang balik na tripleng kita. Doon na ako medyo parang natauhan na parang mali na yata itong ginagawa ko. Para akong wala sa sarili. Kasi parang hindi pa ako nagising dun sa... Kasi nung nagde-deposit ako dun sa bank ko, yung online banking, na ayaw nang pumasok yung deposit. Nabiktima si Teacher Mina ng mga bot o robot na kausap niya sa chat at nag-alok na sumugal ng malaking pera. Mga big-time mambubudol ang mga nasa likod ng modus na ito. Budol Alert! Tascam ang tawag sa online modus na nagsisimula sa alok na part-time job. Huwag basta-basta kakagat sa pangako nitong double the money. Pinaghirapan ko yung pera na yon, hindi naman yan pinulot lang at
dun ko rin na-realize na parang nakakahiya naman yung ginawa ko sa sarili ko. Naniwala. Magkano yung nakuha dun sa Tasca? Almost 90,000 nakuha. From your savings pa yun? Oo. Tapos nung naisipan mong magreklamo, saan ka unang pumunta? Una, siyempre nag-search ako, inisip ko NBI. Ang una kong siyempre pinuntahan na website ay yung sa NBI. Tapos tiningnan ko dun yung cybercrime division nila, tapos may email. So, nag-email ako. Sa tagal niya sa pagtuturo, hindi lubos sa akalain ni Mina na sa ganitong paraan niya matututunan ng kanyang leksyon. Kaya naman, para mabawi ang perang nakuha sa kanya, si Mina sumangguni na sa otoridad. At una niyang nilapitan ang National Bureau of Investigation o NBI na agad-agad namang sumagot daw sa isang social media page na nakita niya. Wala naman akong oras pumunta talaga sa NBI na opisina kasi nga nasa trabaho ako parate. So, naghanap ako sa Facebook. Siguro parang after a few hours lang, may nag-reply na. Nag-message ka sa Facebook page, sumagot. Anong mga unang pinagawa sa'yo? Ang unang pinagawa sa akin, binigyan niya ako ng email. Iba dun sa in-email ko. Pero same NBI Cybercrime Division din. Pero Gmail na siya. So, syempre ako, since siya naman yung nagre-reply at kumakausap sa akin, so, naniwala ako. Paniwalang-paniwala si Mina dahil mukhang legit daw ang NBI agent na kausap niya. Nagbigay din ba siya ng parang proof na talagang taga-NBI siya? Nagpakita siya sa akin ng NBI agent ID. Tapos may mga application, iba pang forms na parang withdrawal money form kung saan ilalagay ko dun kung saan ibabalik yung pera ko. Tapos pati legal government ID ko hiningi rin. Pero para maproseso ang mga dokumento, si Mina kailangang magpakawala ng 10,000 piso? Nanghingi rin sila ng bayad para maproseso yung kaso ko. Nung una, parang processing fee lang na 650 pesos. Tapos nung pangalawang nanghingi na ulit sila, mga 10,000. Saan nila pinapa-deposit ito? Meron silang dalawang account na binigay. Isang GCash, saka isang CIMB bank account. So dun ko sa dalawang yun na napadala yung pera. Cash transferred. Pero ang di umano'y NBI agent, no seen na sa mga message. Nung pagkatapos nilang nakuha yun, ayun na, hindi na nag-reply. Wala nang reply. Tuwing magme-message ako sa message, hindi rin na siya tinitingnan. So, maski sa email at wala hindi na rin nag-message. Wala na. Tapos doon ko na na-realize na, okay. So nagtanong ako doon sa kakilala namin. Doon ko lang naalala na may kakilala nga pala ako sa NBI. Tapos pinatanong ko kung ano ba talaga yun. Tapos may kausap na akong isang tao sa Cybercrime Division at sinabi niya sa akin na wala silang NBI Facebook page. So, na-scam po kayo ulit, ma'am. So pag sinearch nyo ang National Bureau of Investigation o NBI sa social media, particular dito sa Facebook, ang dami-dami nyong FB pages na makikita dyan. Iba-iba ang pangalan, National Bureau of Investigation Cybercrime Complaint Center, meron din namang NBI Cybercrime Complaint Center, pero nilinaw nga ng NBI sa amin na iisa lang ang kanilang official Facebook page at ito po ay National Bureau of Investigation. Wala pong nakadikit na department na cybercrime o complaints desk. Pero ang mahirap po dito, lahat ng ibang mga peking account, marami rin pong followers yung iba. At ang mga pinopost po nila ay official posts din ng NBI. So mukha po talaga siyang legit. Nakalagay pa po dito yung mga emails, nakalink pa yung email ng NBI. So kung di ka po talaga masyadong mapanuri, mabubudol ka nga po, gaya ng nangyari kay Miss Mina. Naghahanap lang ako talaga ng oras para ma-i-report siya sa NBI. Since meron na akong kausap, pero yun nga, hindi lang talaga ako makapunta dahil linggo lang ang day off namin. Ang sa akin siguro talaga, mag-iingat na lang talaga tayo at huwag tayong magtitiwala agad.
Yun lang po talaga masasabi ko kasi kahit ako na hindi naman dapat ko ginawa yun, nagawa ko pa rin eh. Nadala pa rin ako at nabudol pa rin ako sa bagay na to. Kung sino pa ang nagtatrabaho ng marangal, sila pa ang ginugulangan. Hindi ko lubos na maisip na ang mga taong humuhubog ng karunungan para sa ating mga kinabukasan tulad ni Teacher Mina, natutunan ng leksyon sa isang hindi magandang karanasan na magsisilbing aral sa kanya at paalala naman sa atin. Ako po si Nikki De Guzman at ito ang aking Budol Alert.